Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang ekonomikong pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganun. Ang kapuluan ng Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Ang kapaligiran nito ay nagtataglay ng iba't ibang mga anyong lupa at anyong tubig na nagbibigay ng kabuhayan sa mga naninirahan dito. Ang mga sinaunang Pilipino ay natutong makiangkop sa kanilang kapaligiran. Sa kanilang pagtatatag ng permanenteng mga tirahan, natutuhan nilang humanap ng mga pamamaraan upang matustusan ang kanilang pangangailangan mula sa kanilang kapaligiran. Sa araling ito ay lubos ninyong mauunawaan ang pamamaraan ng mga sinaunang Pilipino na maiangkop ang sarili sa uri ng kapaligiran at pamumuhay na meron sila. Atin munang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin ang larawan sa ibaba, tukuyin ang pamamaraan ng pamumuhay at isulat kung paano ito naisagawa ng mga unang Pilipino. Dahil sa katubigang nakapaligid sa kapuluan, ay naging pangunahing kabuhayan din nila ang pangingisda. Lambat, bingwit, basket at lasod ang mga pangunahing kagamitan nila sa pangingisda. Ang laso na kanilang ginamit ay mula sa katas ng ugat at dahon ng halaman. Bukod sa pangingisda, nanisid din ang mga sinaunang Pilipino ng mga perlas. Atin namang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gamit ang Venn diagram, paano mo maihahambing ang uri ng pamumuhay ng mga Pilipino noon at ngayon. So noon, simple at payak ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Nabuhay sila sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda, pangangaso, pagmimina at pakikipagkalakalan. Payak din ang mga industriya na meron sila gaya ng paggawa ng palayok at paghahabi. Sa makabagong panahon naman, ang pamumuhay ng mga Pilipino sa kasalukuyan ay mas napadali dahil na rin sa pag-unlad ng teknolohiya. Marami na rin kabuhayan at industriya meron ngayon gaya ng mga makabagong paraan ng pangingisda, pagsasaka at pagmimina. Mas napaunlad din nila ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Umusbong din ang iba't ibang industriya gaya ng mga pabrika at lumikha ng iba't ibang produkto. Sa paglipas ng panahon ay mas napaunlad ng mga Pilipino ang kanilang kakayahan at napagbuti ang kanilang pamumuhay, bunga na rin ng kanilang pagiging malikhain at maparaan at pakikiangkop sa kanilang kapaligiran. Ngayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Gawin ang mga sumusunod. Number 1, ilarawan ang paraan ng pagmamay-ari ng lupa ng mga sinaunang Pilipino. May patakaran sa pagmamay-ari ng lupa ang mga sinaunang Pilipino. May mga lupain na nakalaan para sa kapakinabangan ng mga maginoo o pamilya ng datu. May mga lupain at lugar na itinuturing na pagmamay-ari ng buong barangay, tulad ng mga kakahuyan, lupang pansakahan, at katubigan. Magkaiba ang konsepto ng pagmamay-ari ng lupa sa sinaunang lipunang Pilipino at sa kasalukuyan. Sa sinaunang lipunang Pilipino, ang pagmamay-ari ng lupa ay kaugnay sa karapatan sa paggamit ng lupa. Ang pakikinabang o paggamit ng lupa sa sinaunang lipunang Pilipino ay tinatawag na komunal o ginagamit para sa kapakinabangan ng mga miyembro ng barangay. Upang ipaalam ng mga magsasaka na pagmamay-ari o ginagamit nila ang lupa, nilalagyan nila ito ng pananda, tulad halimbawa sa pamamagitan ng pagbaon dito ng piraso ng kahoy.
Para naman sa mga nagkakaingin, itinuturing na pagmamay-ari nila ang lupang tinataniman hanggang sa ito ay kanilang iwan upang maghanap ng bagong mapagtataniman. Ang pag-angking ito sa lupa ay nangangahulugang siya lamang ang may karapatang maghawan, magtanim at mag-ani sa lupang ito sa panahong ginagamit niya ito. Ang lupang pag-aari ng isang pamilya ay ang lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Number 2. Paano nakatulong sa mga Pilipino ang pagiging insular ng bansang Pilipinas? Naging kapaki-pakinabang din para sa mga sinaunang Pilipino ang pagiging insular ng Pilipinas. Dahil sa katubigang nakapaligid sa kapuluan, ay naging pangunahing kabuhayan din nila ang pangingisda. Lambat, bingwit, basket at lason ang mga pangunahing kagamitan nila sa pangingisda. Ang lason na kanilang ginamit ay mula sa katas ng ugat at dahon ng halaman. Bukod sa pangingisda, nanisi din ang mga sinaunang Pilipino ng mga perlas. Number 3. Naging kapaki-pakinabang ba sa mga sinaunang Pilipino ang pagmimina? Bakit? Ang pagmimina ay isa pang gawaing ekonomiko noong sinaunang panahon. Ginto ang pangunahing minimina ng mga sinaunang Pilipino. Sa Visayas, halimbawa, isinasagawa ang placer mining o pagmimina sa batis gamit ang kahoy na kawali at kahoy na batya, ayon sa Amerikanong historiador na si William Henry Scott. Number 4. Ano-ano pa ang mga natuklasan ng Pilipino sa paglipas ng mga panahon? Hindi lumaon ay nakatuklas din ang mga sinaunang Pilipino ng iba pang mga gawain, produkto at paraan upang higit na mapakinabangan ang mga nakukuha sa kanilang kapaligiran. Nakatuklas sila ng ibang paraan ng paggamit sa mga hilaw na material. Nabuhay ang iba't ibang industriya gaya ng pagpapalayok, paghahabi, paggawa ng sasakyang pandagat at iba pa. Kabilang sa ginawang iba't ibang bangka noon ang balangay, karakowa, birey, vinta at parao. Ang kahoy na karaniwang ginagamit para dito ay lawaan dahil ito ay matibay. Ngayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Tama o mali. Isulat ang T kung tama ang ipinapahayag sa pangungusap at M kung mali. Isulat ang salitang nagpamali sa inyong kwaderno. Number 1. Bago pa man nasakop ang Pilipinas, may sarili na itong paraan ng pagmamay-ari ng lupa. Tamang sagot, letter T. Tama. Number 2. Nakatulong ang pagiging insular ng Pilipinas sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Tamang sagot, letter T. Tama. Number 3. Ang pagpapalayok ay isang uri ng hanap buhay ng mga sinaunang Pilipino. Tamang sagot, letter T. Tama. Number 4. Ang mga sinaunang Pilipino ay walang gamit na anumang sasakyang pandagat sa pangingisda. Tamang sagot, mali. Maraming ginamit ang mga Pilipino na sasakyang pandagat na ginagamit nila sa pangingisda, gaya ng birey, parao, binta at balangay. Number 5. Ang Pilipino ay may sariling sistema ng pakikipagkalakalan. Tamang sagot, letter T. Tama. Ngayon ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Punan ang bawat hanay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa sinaunang Pilipino. Sa unang hanay ay kabuhayan, sa pangalawang hanay ay pamamaraan na teknolohiya at kagamitan, at sa huling hanay naman ay produkto o gawang yari. Unahin natin ang kabuhayang pangangaso.
Ang kanilang pamamaraan ay pana, palaso, sibat, bitag, at patibong. Yun ang kanilang mga ginagamit. At ang kanilang naging produkto ay ang karne ng hayop, kasuotan yari sa balat ng hayop, at sandata yari sa buto at ngipin ng mga hayop. Ang kabuhayan namang pagmimina, ang kanilang teknolohiyang ginamit ay matutulis na bato at kahoy na ginawa nilang pala at patik. Mga alahas yari sa ginto gaya ng kwintas, pulseras, hikaw at singsing naman ang kanilang naging yaring produkto. Sa kabuhayang pangingisda, ang kanilang teknolohiyang ginamit ay lambat, bangka, pamingwit at pangulong at dagtang panlason sa isda. Ang kanilang naging produkto ay karne ng isda at iba pang yamang dagat gaya ng perlas at mga kabibe. Sa kabuhayang pagsasaka, ang kanilang ginamit ay ang kalabaw na may pang-araro, matutulis na kahoy na bato at metal na pambungkal ng lupa. At ang kanilang naging produkto ay bigas at mais at iba pang bungang kahoy at prutas. Sa kabuhayang pag-aalaga ng hayop naman, ang kanilang pamamaraang ginamit ay ang pagkakaroon ng kulungan ng kanilang mga alagang hayop at ang pagtatali ng mga ito sa pamamagitan ng lubid. At ang kanilang naging produkto mula dito ay ang karne mula sa hayop bilang pagkain. Sa paghahabi naman at paggawa ng palayok bilang kanilang mga industriya, ang kanilang paraan o teknolohiyang ginamit ay ang paghahabi ng tela, abaka o panghabi ng tela, abaka at palapa ng niyog. At ang kanilang naging mga produkto ay mga kasuotan, banig, basket, banga at palayok na gamit sa pagluluto at imbakan ng tubig at pagkain. Ngayon ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Sagot: ang kapuluan ng Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Ang kapaligiran nito ay nagtataglay ng iba't ibang mga anyong lupa at anyong tubig na nagbibigay ng kabuhayan sa mga naninirahan dito. Ang mga sinaunang Pilipino ay natutong makiangkop sa kanilang pagtatag ng permanenteng mga tirahan. Natutuhan nilang humanap ng pamamaraan upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan mula sa kanilang kapaligiran. Nabuo ang iba't ibang uri ng pamayanan ayon sa uri ng kanilang mga ikinabubuhay. Ang mga naninirahan sa mga patag na lugar na may matatabang lupain ay nakapagtatag ng mga pamayanang agrikultura, samantalang ang mga naninirahan malapit sa mga dagat at katubigan ay nagtatag ng pamayanang pangisdaan. May mga pamayanang naitatag sa mga bundok o mabundok na lugar dahil sa kanilang pangangaso at pagmimina. Ngayon ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 7. Mula sa aralin, sagutan ang mga pahayag sa ibaba. Naunawaan ko na ang mga sinaunang Pilipino pala ay mayroong sariling sistemang pangkabuhayan. Hindi pa man dumarating ang mga mananakop. Sila ay umunlad ang pamumuhay sa paglipas ng panahon dahil sa kanilang pagiging malikhain at paparaan. Ang mga sinaunang tao ay natutong makiangkop sa kanilang kapaligiran at ginamit ang mga likas na yaman ng ating kalikasan. Ang mga taong nanirahan sa kapatagan ay namuhay sa pagsasaka at nagkaroon ng pamayanang agrikultural. Ang mga malapit sa dagat at ilog ay nagtayo ng pamayanang pangisdaan at ang mga naninirahan sa mga kabundukan ay pagtutroso at pagmimina ang naging ikinabubuhay. Lumipas ang panahon at napaunlad nila ang kanilang pamumuhay at lumikha ng iba't ibang industriya tulad ng paghahabi, paggawa ng palayok at paggawa ng bangka. Makatutulong ito para sa akin sapagkat ngayon ay mas may pagmamalaki ko ang yaman at kultura ng kasaysayan ng aking mga ninuno sa kapwa ko mga Pilipino at maging sa iba pang lahi sa mundo. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. At muli,
Please don't forget to subscribe, like, and share at pa-click na rin po ng notification bell natin para sa iba pang updates sa Araling Panlipunan para sa Grade 5. Muli, this is your teacher Alvin nagsasabing thank you and goodbye.